Okay, balitang-balita ngayon na aresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dati kung matatandaan nyo, siya ay nagyayabang noon, no? Na ang tagal doon ng ICC, yung sa Quadcom, no? Nasa kongreso siya noon. Ngayon dumating na yung warrant. May kita nyo naman sa balita, rapid arrested. So, paano magiging arestado yung walang warrant yan? Ngayon, pinapakalat ng mga DDS vloggers na naapi daw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtipon-tipon sila sa Villamor Air Base. Base militar po yan ng Air Force ng Pilipinas. So ito, may dumating doon na sinundo talaga siya ng maraming pulis. Parang naalala nyo yung pag-aresto kay Kibuloy. Si General Nick Torre nga pala din yung nagbasa ng kanyang karapatan habang sa ilalim ng arrest warrant, no? Yung tinatawag nilang Miranda rights. So yung Miranda rights sa inyong kailangan mo manahimik at ang mga salitang lalabas sa bibig mo ay pwede magamit sa iyo. Narinig yung sa movie, you have the right to remain silent, diba? Mga ganyan. So diyan, makikita nyo, hindi nagbibiro ang ICC at idinanto sa Interpol. Ngayon, sino bang nagsimula na ng pag-aresto na yan, ng kasong yan? Simula pa lang si Antonio Sani Trillanes, sa dating senador. So makikita nyo dyan sa larawan, no? Sa screen. Gawa ng kung hindi niya ginawa yan, hindi matitigil yung EJK. Nakita nyo yung naisampa niya yung kaso sa ICC. Nawala yung patay ng EJK, biglang humina. So ibig sabihin, mayroong promotor nan. So ang pinaghinala ng mga posisyon, sila Trillanes, sila Atty. Leila de Lima, isip dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, nasabi, may nabasa pa ako sa comment doon na mas mataas para ICC sa Supreme Court. Sa mga hindi nakakaalam nan, may pinirma kasi tayong kasunduan at meron ding tinatawag na jurisprudence, yung na desisyon ng Supreme Court na kailangan meron tayong obligasyon ng Pilipinas sa ICC. Dating Pangulo pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung sinabi ng Supreme Court na naglabas sila ng ganyang klase ng ruling. So hindi nagbibiro ang ICC at ang Interpol kasi umalis nga tayo sa ICC. Walang jurisdiction, di ba? Pero yung ginawa niyang kaso doon, yung membro pa tayo ng ICC, yung paglabag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, allegedly, ay membro pa tayo ng ICC. Ngayon, naputol yung jurisdiction na yun kasi nga umalis si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas sa kasunduan na yun. Ngayon, ang tanong, aalis ba tayo sa Interpol? Ay membro tayo nan. Paano yung mga wanted na lumalabas sa Pilipinas? Paano yung mahuli sila? Tuloy yung si Alice Go, di ba? Nahuli siya. Gawa ng Interpol. Ngayon, malaki ang pakinabang na sa Interpol. Hindi tayo basta-basta pwedeng umalis dyan. Yung Interpol, International Pollution, ay yung body ng iba't ibang bansa na kasali dyan. Kasali ang Pilipinas po yan sa Interpol. Ngayon, miyembro tayo ng Interpol, kaya naaresto nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte, red notice. At hindi naman yan na-arrestin kung walang dahilan. Maging illegal arrest yan. International arrest yan. So, ang nilabas ng ICC. International Criminal Court sa The Hague sa Europa. Sa the Netherlands, kung hindi ako nagkakamali. At sabi ng iba, posible kayang hindi pinagbigyan siya ni Xi Jinping, ng presidente ng China, kasi nandun sa Hong Kong, ba't siya bumalik agad, di ba? So, isipin pa yan sa ganyan. Pero si dating Antonio Trillanes na dating tinatawan-tawanan nila, tinatawag nilang may tililing, ay nang initiate ng kaso na crimes against humanity. Nalaman nito ng kampo ni dating Senator Trillanes, yung kanyang mga legal team, nakasali ang Pilipinas noon sa ICC, yung kaya ikinaso yan na crimes against humanity. Kasi hindi naman mapapanagot sa murder si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi walang direct participation.
Sa crimes against humanity, basta ikay nag-initiate ng nanawagan, nagbuyo ng patayan at pinabayaan mo yan kung kaya presidente ng isang bansa, mananagot ka sa crimes against humanity. So, ayan, makita natin, no, nagwewelga na doon yung mga taga-suporta niya. Kung mapipigilan nila yung mga pulis saka ICC, yung Interpol. Kasi ano yan international law yan, international warrant yan. So, eto, may nagsasabi, susunod ba si Bato? Si Ipe, natulala, pansamantala, naiyak pa nga ng konti, no? Dahil, ba't wala, matitiga ba yung pondo sa kanyang kampanya? De, biro lang, ayun pa, taga-suporte siya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero wala tayong magagawa dyan. Kailangan musad yung tinatawag na due process. Diba, pag hindi ka raw addict, hindi ka raw dapat matakot. Ngayon, hindi dapat matakot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga bataan. Kasi nga, kung wala naman silang ginawang masama, di ba? May proseso kasi ang ICC kaya natagalan. Hindi yan katulad ng EJK na papatayin mo lang kung sino-sino. Wala ka naman ebidensya na nakuha yung mga namatay na EJK victims, no? So, para sa kanila yan, yung nangyayaring warrant of arrest na yan. Maraming natutuwa sa YouTube, comments, Facebook, lalo na naaresto na nga. At si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung pinaghihinalang mastermind ng extrajudicial killing dito sa bansa. So ito, mission accomplished. Sa ngayon, si dating Senador Antonio Trillanes, si Atty. Leila de Lima nagbigay din ng payag na ito na nga yung justice na iniintay ng mga nakakaraming biktima sa kanang mga Pilipino na mga biktima ng EJK. So hanggang dito lang po muna yung vlog po natin ngayon. So, abang-abang pa tayo ng balita kung ano mangyayari ako. Saka kung sino pa yung mga susunod sa warrant of arrest ng Interpol. Si Bato, si Sara Duterte, Bibi Sara Duterte, at Senator Bongo. So, kasama ba siya sa mga warrant? Sa warrant. So, yung Interpol, hindi lang na-anticipate yan. Membro tayo nan. Kaya hindi tayo makakatanggi. Kasi ma-apektuhan yung membership natin sa international police kapag may mga wanted na nakalabas sa Pilipinas. So, napaka-importante po ng Interpol. So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat. Mission accomplished si dating Senador Antonio Trillanes.